Hello guys, panibagong video, panibagong ideas na naman po ang ating pag-uusapan ngayon at matutunghayan dito po sa ating channel. So, kumusta po kayo? Magandang araw po sa ating lahat and welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So, ito pong pag-uusapan natin bahay ngayon, ang bahay po na napundar ng magpartner na pareho pong OFW. So, ito po ay binigay po lahat ng details sa atin para maihayag ko po sa inyo. Isa-isahin po natin lalong-lalo na po sa materialis na kanilang ginamit para pagkuhanan nyo naman po ng idea, design at lalong-lalo na nga po sa presyo para alam din po natin kung magkano po yung iba-budget natin sa ipapatayo po nating dream house natin balang araw. Ito po yung kanilang floor plan na sariling gawa rin po na may-ari, sabi nga po niya para makatipid. Pero yan guys, advice ko nga po sa inyo para maganda po yung kalalabasan nito lalo-lalo na nga po sa structural, magpagawa po tayo sa isang licensed architect na gumagawa po talaga ng plano ng bahay. So ito po ay may sukat na 7 by 8 meters. So meron po siyang 2 kwarto, 2 toilet with bath, living room, dining room, kitchen, and then yung kanyang terrace is soon pa po nila ipapagawa dahil wala pa po silang budget. At yan naman po yung kanilang perspective or pinanggayahan po ng kanilang dream house na napakaganda kung matapos po ito. Yan nga po at nakikita naman natin yung mga pangunahing materialis na gagamitin po sa kanilang bahay, kagaya nga po ng mga steel bars, kahoy, semento, and then yung kanilang hollow blocks. So pinagandaan nila, pinadeliver na po nila agad para maumpisahan po ito. So from day 1 hanggang day 26, dahil 26 days lamang po itong ginawa, doon nga po sa unang picture na nakita nyo kanina, yun na po yung natapos nila for 26 days. So yan po yung mga ilang resibo ng mga materyales and then yung mga presyo na patunay na lahat po ng mga materyales na ginamit nila dito, kung magkano, is talaga pong magaling sa may-ari at legit na legit po ito at makatotohanan po lahat ng sinasabi natin dito. Yan na nga po at nakikita naman natin yung kanilang mga workers na busy po sila sa pag-layout. Nakapag-ukay na po sila and then mag-i-start na nga po sila mamaya dyan sa pag-pile ng hollow blocks. And then nakikita naman po natin na nakapagpa-deliver na din po sila ng kanilang graba, buhangin, and then yung panambak na gagamitin po sa kanilang bahay. Dahil kung nakikita nga po natin yung area na pinagpatayuan po nila nito is nasa bukid po siya. So it means guys, kailangan po nila talaga ng panambak dahil ang gagawin po nila dito is iwas sa baha. So kailangan dapat elevated po yung area or elevated po dapat yung flooring na gagawin nila dito. So nakikita naman po natin na lalong-lalo na po sa bukid, kailangan yan is medyo may kataasan yung ating bahay na gagawin dyan para kapag bumaha po dyan, hindi po masisira or hindi po maabot yung flooring ng ating ipinapatayong bahay. Kung mapapansin nga po natin, napakaswerte din na din po nila dahil napakaaliwalas, napakalinis at napakapresko po ng hangin dyan sa pagpapatayon po nila ng kanilang bahay. At unang-una guys, malayo-malayo po sila sa polusyon. So bago nga po tayo mag-continue sa lahat ng mga details nito pag-uusapan po natin bahay ngayon, ipakilala po muna natin yung may-ari nito na si Ma'am Jen Merca and Marie Chris Conocedo. So sila po ay mag-partner na parehong OFW sa Dubai, United Arab Emirates. And then nagtatrabaho nga po sila doon bilang isang cleaner. And then si Ma'am Jane po pala ay isang lesbian. So 2 years po siyang cleaner sa Dubai. At ang kanyang partner naman na si Ma'am Marie Chris ay naka 1 year pa lamang and then napauwi po siya due to pandemic. And then siya na rin po yung nag-manage na kanilang pinapatayong bahay sa Naik, Cavite. So yan guys, wag talaga tayo mag-judge ng tao, bagkus maging inspirasyon po natin sila para makapagpundar din po tayo ng sarili nating bahay. Alam naman po siguro natin sa panahon ngayon, talaga pong napakahirap po kumita ng pera dahil nga po sa kinakaharap po natin sitwasyon sa buong mundo. Marami din po nawala ng trabaho, maraming napauwing mga kababayan po nating OFW at marami po nawala ng business. So bagkus ito nga pong mga kababayan po nating OFW na talaga pong nagsusumikap sa ibang bansa para matupad lamang yung kanilang pinapangarap na bahay at saka hindi nga po kalakihan yung kanilang sinisweldo pero nakakapag-ipon po sila. Kung meron talaga tayong porsigido or talaga pong meron tayong determinasyon sa buhay na makapagpundar ng isang bagay na gusto po natin, wala po talagang imposible. So yan guys, itong bahay po pala nila is matatagpuan nga sa Naik, Cavite.
And then yung lote na pinagpatayo nga po nila ng kanilang bahay is nabili po ni Ma'am Marie Chris ng year 2016. And then naibigay nga po yung official papers sa kanila ng year 2018. So may sukat po itong 200 square meters. Yan na nga po at nakikita naman natin yung kanilang mga workers na paunti-unti na nga po natatapos yung structural nito. And then mamaya maglalagay na nga po sila ng roofing. So pag-usapan po pala natin yung about po sa kanilang trabahador. So nasabi ko nga po sa inyo kanina na natutukan po na may-ari nito mismo na si Ma'am Marie Chris from day 1 hanggang sa day 26. So ito pong gumawa sa kanilang bahay is mismong kamag-anak po ni Ma'am Marie Chris na may malasakit po sa kanila. So tatlong mason na 600 pesos per day ang bawat isa, and then 3 laborer na 400 pesos. Hindi po libre yung pagkain, and then wala din po silang snacks. Yan guys, pag-usapan na po natin ngayon yung mga materials na ginamit nila, kagaya nga po ng steel bars, hollow blocks, semento, and then yung kanilang mga panamba kung magkano nga ba yung nagastos nila dyan. So dyan po sa kanilang hollow blocks, nakagamit po sila ng 1,500 pieces na size 5, 1450 pesos yung bawat isa. And then 700 pieces naman na size 4, 1350 pesos. And then sa semento guys, nakagamit lamang po sila ng 110 bags. And then ang bawat isa nga po niyan is 210 pesos. Dahil nakita naman po natin kanina sa picture, doon po sa pinakauna, na wala pa po siyang flooring, wala pa po siyang palitada sa labas at sa loob. So ang nagamit lamang po nila dyan is 110 bags. And then doon naman po sa buhangin, 16,400 pesos. Tatlong mini dump truck and then 4 na elf. Sa graba naman is 9,700 pesos, 5 elf. And then guys, ang ginamit nga po nilang steel bar size dyan is 9mm and 12mm. So dito na tayo sa panambak. So nakagastos po sila dyan ng 21,000 pesos. So dyan guys talaga, yung makikita nga po natin, mapapansin po natin yan, na halos 4 na patong na hollow blocks bago yung kanyang flooring. So mula lupa hanggang flooring, 4 na patong na hollow blocks yung nilagay nila. So medyo marami-rami talaga yung panambak na ilalagay nila dyan sa loob para maganda naman po yung kalabasan, dahil nga po alam naman po natin na hindi po natin alam yung panahon kung babaha po dyan, lalong-lalo na bukid yung area nila, para iwas po sila sa baha at hindi po masira yung kanilang flooring at baka po ito mag-crack at mas malaki pa po yung kanilang magagastos. Bago po natin pag-usapan yung about po sa kanilang roofing, remind ko lamang po sa mga kumukuha po ng floor plan sa Facebook page po natin. Doon po lamang po kayo mag-chat about po sa mga floor plan na gusto po natin kunin na na-feature nga po natin dito sa ating YouTube channel. So yan guys, soon mag-upload na rin po ako sa Facebook page po natin na Day Explorer. So maglalagay po tayo doon ng video para mas madali nga po natin may share sa mga kaibigan po natin, kamag-anak po natin na magpapatayo pa lamang ng bahay. And then paki-like and follow naman po natin yung Facebook page po natin. Ilalagay ko nga po dyan sa description natin yung link ng Facebook page natin para mas madali nga po natin mahanap. So yan guys, inuulit ko sa mga floor plan na kinukuha po natin, screenshot po natin yung video na gusto po natin kunin or yung bahay para mas madali at ma-reply ko nga po kayo agad. So yan guys, pag-usapan na po natin yung about sa kanilang roofing. So dyan po sa kanilang roofing, gumamit nga po sila ng steel trusses and color roof. So dyan po sa kanilang steel trusses, gumamit nga po sila ng C4 at nakagastos nga po sila dyan ng 26,000 pesos. Materials lamang po yun, hindi po kasama ang labor. Dahil ang labor nga po nito is arawan. And then dyan naman po sa kanyang color roof, 48,000 pesos. At ang ginamit nga po dyan is color roof rib type. Kung mapapansin po pala natin yung kanilang roofing, yan po yung usong-usong ngayon na ang tawag nga po dyan is streamline type roofing. So maganda na siya and then less hassle and then mas kunti pa nga po yung bakal na magagamit dyan, unlike nga po sa mga 4 agwas. Pero guys, nasa isa inyo naman po yan kung anong gusto po nating design. And then dapat din po nating i-consider yung area natin
na kung malakas po lagi yung hangin dyan, malakas po yung bagyo, so much better guys, gumamit na lamang po tayo ng 4 aguas. Pero guys, tips lamang yun or idea, no? Nasa sa inyo pa rin po yan. So kung ganyang roofing, kung matibay po yung pagkakagawa, mas maganda para iwas po yan sa paglipad nga po ng bubong, dahil kung medyo mahina-hina po or medyo hindi po maganda yung pagkakagawa niyan at yung hangin is malakas, talagang lilipa rin po yan. Pero yun nga po, makaganda naman po yung pagkakagawa at matibay. So nasa sa inyo po talaga yan yung desisyon po natin, dahil maganda nga po tingnan yung ganyang roofing. Yan nga po guys, ito na siguro yung hinihintay natin kung magkano nga ba yung total na nagastos nila dito sa pinagawa po nila ng bahay. So inuulit ko po lamang, meron po itong sukat na 7 by 8 meters, and then meron nga po itong 2 kwarto and 2 CR, living area, dining area, kusina, and then soon magpapalagay pa nga po sila dyan ng kanilang terrace. Na nakita naman po natin sa kanina sa kanyang perspective na meron po siyang terrace. So ang total po na nagastos nila dito is umabot din po ng 350,000 pesos, labor and materials. 26 days po itong ginawa ng arawan. Ang nagastos po nila sa labor, 78,000 pesos. Sa materials naman po is 272,000 pesos. A total of 350,000 pesos. So yan nga po, dito na po magtatapos yung ating video at sana nakapulutan po natin ito ng idea sa mga magpapagawa po ng bahay. Ingat po tayong lahat. God bless all.